Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang pilitin natin ang sariling atin at mawala ng ugali. Sa iba sa atin ang lahi. Panahon na ng pagbabago, at magmuna sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit nang napatunayan na Maaari na po tayong umupo. Ngayon ay dadako na tayo sa ceremonial na pamamahagi ng land titles at certificates of condonation with release of mortgage sa ating agrarian reform beneficiaries. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na magtungo sa entablado upang pangunahan ang pamamahagi. Hinihiling din po natin si Secretary Estrella na samahan ang ating mahal na Pangulo. Ang mga benepisyaryo ng land titles at certificates of condonation with release of mortgage ay mula sa iba't ibang bahagi ng reyon ng Davao. Una, ang 142 beneficiaries ng Certificates of Land Ownership Award na kinakatawan ni na Pedro Tumanda Para, Joscoro Blando, at Antonio Membrillos. Pangalawa, ang 465 e-title beneficiaries na kinakatawan ni na Beato Liupit, Gaspar Rosane, Estanislao Dano, Cesario Quilisadio Jr.,
Guillermo Quilisadio. At Danny Dano. Pangatlo, ang 6,948 beneficiaries ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage na kinakatawan nina Ernesto Bagtian, Efren Daruca, Joel Santillan, Elizabeth Ugabang, Isidro Aniel, at Bilen Richards Dignos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa ating Agrarian Reform beneficiaries. At ngayon naman po ay ating pakinggan ang isang mensahe ng pasasalamat mula kay Agrarian Reform Beneficiary Ernesto Bagtian mula sa Davao de Oro. Mahal natin nga Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. at saka Secretary Estrella, magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating pinakamamahal nga Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ako po si Ernesto Bagtian, isang Agrarian Reform Beneficiary ng ARB ng Andap ni Bataan, Davao de Oro. Isang karangalan po para sa akin ang makatayo rito sa harapan nyo ngayon upang ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat. At hindi lang po sa akin, kundi sa libo-libong beneficiaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program sa probinsya ng Davao de Oro. Marami pong salamat sa inyo, mahal na Pangulo. Para sa aming mga mag-uuma, magsasaka, ang inyong pag-alis ng aming bayarin, obligasyon sa Land Bank of the Philippines, na pinagtibay sa pamamagitan ng Republic Act 11953 ay isang biyaya. Lubos po kaming nagagalak, mahal na Pangulo, dahil ito po ay isang napakalaking tulong sa amin. Para sa aming Davaoeños, nawad-an jud mi og bugat nga pas-anonon. Ika nga sa Tagalog, dahil sa tulong nyo, kami ay nawala ng mabigat na pasanin dahil sa Republic Act 11953. Ang pira dapat namin gamitin, naming pangbayad sa lupa, ay may pangbili na namin ng pagkain, may pangbigay na namin sa aming mga anak para sa pamasahing patungong paaralan, allowance ng aming mga anak sa school at sa iba pa. Napakalaking tulong po ninyo ang ginawa sa amin. Lubos po namin hinangaan ang inyong dedikasyon at pagmamahal sa magsasaka. Sana po magpatuloy pa ang inyong pagsisikap kasama lahat ng mga opisyal at kawani ng gobyerno. Lalong-lalo na po ang DAR na siyang naging instrumento ng Diyos upang ang aming pangarap na lupang sakahan ay makamtan. Pangako po namin sa inyo, Pangulong BBM, na gagamitin namin at payayabungin pa ang biyayang ito upang maging huwaran ng tagumpay at pag-unlad sa iba pang mga magsasaka. Mabuhay po kayong Pangulong Bongbong Marcos, taos pusot namin kayong iniibig at pinasasalamatan. Naway patuloy kayong pagpalain ng Diyos at bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat po, ARB Bagtian. Sa ating pagpapatuloy, muli po nating inaanyayahan si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III upang ipakilala ang ating panauhing pandangal.
Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agrarian Reform, Secretary Conrad Estrella, sa kanyang pagpakilala. Magsiupo po tayo. Ang isang cabinet secretary na tiga rito at siyang namamahala sa lahat ng mga iba't ibang problema na lumilitaw sa pamahalaan. Ngayon ay nandito siya upang tumulong dito sa ating pagbigay ng ating mga titulo at saka yung tinatawag na COCROM. Ating Secretary Anton Lagdameo, ang kalihim ng Mindanao Development Authority, Leo Magno, ang mga kinatawan ng pangalawang distrito ng Davao, ang kinatawan ng pangalawang distrito ng Davao del Norte, Representative Alan Dulali, at ang iba pang mga miyembro ng kapulungan ng kinatawan ng Pilipinas na nandito. Lahat present and correct ngayong araw na ito. Good to see you all. Matagal na tayo hindi nakikita. Punong lalawigan ng Davao del Norte, Governor Edwin Jubaib at iba pang mga gobernador na nandito ngayon. Ang pangalawang punong lalawigan ng Davao del Norte, De Carlo Oyo Uy at iba pang mga vice-gobernador na nandito. Punong lungsod ng Panabo, Jose Relempagos at iba pang mga punong bayan na kasama natin ngayong umaga. At ang pinakamahalaga at ang pinaka-importante na kasama natin dito ngayon, kayo po, mga agrarian reform beneficiaries. Mga kasamahan ko sa pamahalaan, mga kababayan, maayong adlaw kaninyong tanan. Ang rehiyon ng Davao ay may espesyal na bahagi sa aking puso. Hindi ko po malilimutan ang mainit na suporta at pagmamahal na pinadama ninyo sa akin noong panahon ng kampanya at sa bawat na pagkakataon na mapupunta ako rito sa rehiyon ninyo. Dahil dito, masaya akong masaksihan ang patuloy na pag-unlad ng inyong lugar. Hangad ko na sa susunod na pagbisita ko rito ay pasisinayan na natin ang Tagum City Bypass Road at ang Island Garden City of Samal Circumferential Road. Sa 2026 pa raw po matatapos, pero mas maganda kung mas maaga at pipilitin natin mas mabilis at mas maganda pa ang pagpapatayo na yan. Hindi lang po yan, inaabangan din ang pagbubukas ng Carmen Tagum City Coastal Road. Tiyak na makakatulong ito sa pagpapabuti ng sitwasyon ng trapiko at pagpapabilis ng galaw ng inyong transportasyon at pagpapaunlad ng negosyo, turismo, agrikultura. Mas bibilis ang biyahe ng mga produkto, mas magiging madali na ating maipaparating ang mga tourist spot tulad ng mga beach, mga ilog at mga parks dito. Lalo pa natin maitatampok ang angking talento ng mga Davaoenyo sa buong bansa at sa buong mundo. Para po sa kaalaman ng lahat, nag-organize po ang tanggapan ng Pangulo, katuwang ang Department of Education ng isang parole-making contest. Sa 148 pampublikong paaralan na lumahok, ang Panabo City National High School ang nanalo bilang second place nitong Pasko na ito. Ipinamalas ng mga estudyante ng Panabo City National High School ang galing, ang husay at pagkakamalikhain. Kaya naman,
buo ang aking suporta sa lahat ng mga proyekto at programang naglalayon na maisulong ang pagpapalawig ng turismo, pag-asenso ng inyong rehiyon at pagkilala sa inyong galing. Itong araw po na ito ay isang patunay sa pangako pong iyan. Narito ako upang ipamahagi ang mga sertipikong magpapalaya sa ating mga agrarian reform beneficiary sa inyong pagkakautang sa lupang pang-agraryo. Ang paggawad ng mga certificate of condonation with release of mortgage o yung tinatawag nating COCROM ay bahagi ng pagpapatupad ng isang bagong batas, ang New Agrarian Emancipation Act. Ang programang ito ay naglalayong gawing ganap na pagmamay-ari ng ng inyong mga sinasaka. Ibig sabihin, wala na po kayong iisipin na babayarang amortisasyon, interes o at iba pang mga surcharge. Sa madaling salita, lahat ng inyong utang burado na, limpyo na tanan. Sa buong Region 11 ay magbibigay tayo ng mahigit 11,000 COCROM para sa mahigit 7,000 benepisyaryo. Ito ay may kabuuang lawak na mahigit 13,000 hektarya na nakakahalaga ng mahigit 600 milyong piso. Una natin igagawad ngayong araw ang mga COCROM sa mga benepisyaryong nagmumula sa probinsya ng Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental. Bago matapos ang taon, ay isusunod naman natin para sa mga agrarian reform beneficiary sa Davao del Sur, Davao Occidental at sa Davao City. Mahigit 600 e-title sa mga ARBs mula sa Davao del Norte, del Sur ang ating ipapamahagi nang sa gayon magkaroon na ng sariling titulo sa lupang inyong sinasaka. Ito naman ay alinsunod sa proyekto ng DAR, gaya ng split project at ng land acquisition and distribution. Ito ang layunin nito ay mas pabilisin ang paghahati ng lupa para sa ating mga farmer beneficiary at ang pamamahagi ng mga lupang sakahan para sa mga magsasakang walang sariling lupain. Kaya naman, nagpapasalamat tayo sa World Bank dahil katuwang sila ng DAR sa pagpapatupad nito. Bukod pa rito, mamamahagi rin tayo ng mahigit 140 Certificate of Land Ownership o CLOA sa Davao City. Patuloy po ang pagsisikap ng gobyerno nang mabigyan kayo ng mga proyekto na makakatulong sa pagpapalago ng inyong mga sakahan at magpapatatag sa sektor ng agrikultura. Kaya ngayong araw, ipinagdiriwang din natin ang tagumpay ng bunga ng inyong pagsisikap, ang inyong sakripisyo at determinasyon. Makakaasa kayo na sa bagong Pilipinas, hindi namin kayo pababayaan. Ang paglilingkod sa inyo ay ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon para magsumikap sa aming tungkulin. Sa ating mga minamahal na benepisyaryo, sana po ang aming handog ay makapagbigay sa inyo ng bagong simula. Naway gamitin ninyo ang pagkakataong ito upang palaguin ang inyong mga sakahan at itaguyod ang kinabukasan ng inyong mga pamilya at ng ating bansa. Mabuhay ang ating mga magsasakang Pilipino! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Daghang salamat! Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo kasama ang ating mga beneficiaries downstage. Hinihiling po natin sa ating mga beneficiaries at mga bisita na magsitayo at lumapit sa gitna upang samahan ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo.
Ready po ang ating mga ARBs? Gumit na po kayo at samahan ang ating mahal na Pangulo. Ready! At the count of 3. 1, 2, 3. Daghang salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Tayo po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo. Isa pong karangalan ang makasama ka namin sa distribution of land titles and certificates of condonation with release of mortgage dito sa probinsya ng Davao del Norte. Muli po, mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong. Napaon na rin ang mahal na. Mangyari lamang po na tayo ay manatili sa ating mga upuan habang ang mahal na Pangulo ay hindi pa nakakaalis. Maraming salamat po. Pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Ang malaki natin sa mundo at